kanyang grades. Okay? Pinili niya lang para nung sa ganoon ay mabigyan niya ng kanyang salvation. Kung hindi mamimili ang Diyos, ano masasabi natin sa Diyos? Okay? Kung hindi mamimili, hindi mo naman sisig. So, anong masasabi mo kayo? Hindi na Diyos tagapagligtas. Kaya lang faith. Pagka sinabi kong hindi siya faith, obligado ba ang Diyos na save lahat ng tao? Wala siyang obligation. Wala siyang responsibility. Okay? So kung ang mga tao, ang problema, ang pinili niya is maging makasalanan. Okay? So, pabayaan niya magbayad. Kung ako, pababayaan ko siya magbayad sa kanyang ginawa. Okay? Remember, God is righteous. So, pag sinabi mong righteous, tama ang kanyang mga pagmusga. Kung humusgahan niya ang lahat, okay, ay Diyos siya. Okay? Kung halimbawa, si baby, okay, ay kung niya mga baby, di ba? Ang daming mamatay ng mga baby. Tama si Pastor ano eh. Kaya lang medyo matindi yung kanya eh. Pang siga. Sa no? Pero that's the truth. Yun nga lang, it's a harsh truth. Na lahat kasi makasalanan. Okay? Nandito pa lang na sinapupunan ito sabi ni David, minamarinate na tayo sa kasalanan. At paglabas natin, nagwawala na agad tayo. Ito sabi. Okay? So, kay God, it is just right for Him na talagang papunta ng lahat sa impyerno. Kasi righteous siya. Pero hindi na ginawa yung gano'n. Ang ginawa niya nga, yun niya, namili siya. Yung papunta ng impyerno, pinili niya. Okay? Lahat tayo pag gano'n eh, papunta ng impyerno. Pero pinili na lang tayo. Kaya nandito tayo ngayon. Nandito tayo sa mga iba na nakikilala natin siya. Okay? It's a work of grace yung makilala natin siya. Okay? Dati-dati wala. Okay? So now, pasok tayo doon sa ating pong third topic, which is the particular redemption or limited atonement. Kasunod ito, yung ating pong pinag-aaralan, sunod-sunod to, hindi pwedeng hiwa-hiwalay, hindi pwedeng tumayo ng mag-isa lang. Nagsimula tayo dun sa total depravity ng tao, total inability or absolute inability ng tao para ma-save. Okay? Yun ang tayo ng tao. Okay? Now, kasunod nito, since salvation ang magiging topic natin, ang kasunod is yung namili siya, nagkaroon ng election. Not based on what God has seen or what God saw na gagawin natin, but rather sa Kanya lang. In His good pleasure. Imagine mo tayo, tingnan mo sarili natin, nakakita pa ang Panginoon ng good pleasure within Himself, na piliin tayo. Nakakahiya. Okay? So anyway, dahil sa pinili, ang iilan lang na pinili, okay? Ayun, ang susunod na topic, particular redemption or limited atonement, hindi lahat talaga, okay, ay maliligtas. Ito may nagtanong, kung hindi maliligtas, sino ba yung pinako sa cross? Di ba si Jesus Christ? Sino ba si Jesus Christ? Diyos. Diba? Yung bang pagpapapako niya sa cross, yung pagkamatay niya sa cross, hindi pa ba enough para masave ang lahat ng tao? Hindi ba enough yun? Tao po. Sapat na. Lahat ng tao masave. O sige, ano po ang point? Kasi, hindi ko sa hindi yung mga tao na matindi. Sabi niyo pa rin na 44% of the world God is. So, the people, they are chosen to be saved.
Yung mga hindi mananampalataya, yung mga kwan, yung hindi maniwala. Kasi hindi sila. Okay, gusto ko yung gano'n ha. Yung mga hindi maniniwala. Talaga totoo. Okay, na hindi talaga maniniwala. Kaya lang ang tanong nga natin, ang napako sa cross para pagbayaran ang lahat ng mga pagkakasala, Jesus Christ, God eh. Hindi ba enough para iligtas lahat? Hindi ba enough yun? Sa mga pinili lang ako. Ha? Sa mga pinili lang ako. Yung kanyang kamatayan. Oo, pinili lang yun. Actually, kung talagang tutuusin mo, ano ba ang nangyari dun sa fall? Sino ba ang tao? Pumasok ang curse, pumasok ang kamatayan. Ano ba? Ano ba ang nangyari dun sa fall na yun? Ano ang resulta ng fall? Pati ang ahas, gumagapang na lang. Ano pa? Nature, yung nature, nasira ng gusto. Okay? Pati ang tao, dapat maayos ang buhay ng tao, hindi hindi dapat mabigat. Okay? Noong panahon na yun, sarap siguro ng buhay. Sa paraiso ka. Okay? Tapos si Adan, walang biyenan. Walang mga in-laws. Walang kaaway. Walang away, walang kaaway. Tsaka hindi mag-aaway ang mag-asawa. Eh ngayon nag-aaway dahil maglaba ka. Yung gano'n. Oy! Hiwalay mo yung puti! Dati kulor! Nag-aaway pa. Tapos sasampay. Ikaw na magsampay, naglaban na mo. Kumpituhin mo lang. Tapos may plancha pa, di ba? Eh nung araw wala eh. Walang gano'n. Walang damit eh. Hindi ka mamamroblema kung anong susuot mo. So, ang sarap ng buhay. O, yun ba, hindi ba pwedeng ibalik ng Panginoon? Dahil Diyos ang namatay, eh. Diyos ang nagbigay buhay. Eh. Dapat, di ba? Ibalik. Eh, kaya lang, tama rin natin kaninang nariyan eh. Ang death of the Lord Jesus Christ, death of the Lord Jesus Christ. Namatay na ba ang Lord? Namatay ba ang Diyos? Namatay. Namatay siya. Namatay siya. Namatay. Sino si Jesus o si Kristo? Si Diyos. Jesus. Bakit mo nasabi? Because he is in the flesh here. His flesh. Yun isa. About Christ. It's deity. It's deity. Deity. Hindi namatay. Yung pagiging Diyos. Di ba namatay yun? Eh, dinadaya na din namin sa cross. Kasi, Physically, Jesus Christ. physically namatay talaga. parang biktima siya ng kamatayan. Pero sabi kasi doon, alay niya, kung hindi niya, kasi parang, So, hindi siya namatay. hindi tayo sa iwala ulit, hindi ando. Physically namatay siguro siya. Physically, talagang walang problema. Si Jesus yun. Pero spiritually, namatay. hindi na siguro. Okay? Pero namatay nga o hindi? Yung Jesus. Namatay yung Jesus. Namatay. Hinatay ni Lord. Namatay siya. Eh, tingnan natin ha. Namatay. Tingnan natin. Namatay. Kasi, yung problema minsan natin, 100% God, 100% man. Tapos naging siya. Hindi siya 200. 100% lang din yun. God, man. Eh, 100% lang yun. So kung mamamatay yung man, dapat mamatay din yung Diyos. Para makumpleto yung pagiging substitute niya. Para makumpleto yung pagiging sacrifice niya. Sige. Sabi niya yung namatay, parang biktima siya ng kamatayan eh. Parang biktima siya, hindi namatay. Parang biktima siya. Dito kay Sophia, sabi niya, walang nakuha ng aking buhay. Kung sa ako ito, ibibigay, mayroon akong kapangyarihan, ibigay ito, at kunin ito. O dibilit, parang gano'n nila. May pakita lang sa ganyan. Ma'am, Lang sige. yung pinatay. Nabasa mo rin eh. What can we say? Kaya, napamatay ito.
Happy New Year! Ay, Happy New Year! Long time no see. Oh, yan ma'am. Yung Terry. Namatay kasi yung sinasabi. Oo. Namatay siya, kung nandito siya sa mundo, di ba? Ay, Sino nga? Lord Jesus. Jesus. Christ. Yeah. Sige, sige. Position natin. I-position natin. Natin kailan titingnan natin. Titingnan natin. Okay. Tama yung sinasabi sa Bible. Bakit? Kailan naman nagkamali ang Bible? oo. Okay. So si Jesus Christ, maski on the cross, hindi siya namatay. Bagkus, ibinigay niya ang kanyang buhay. Unto thy hands I commit my spirit. So, kung naalis yung spirit o nawala yung spirit na yun sa kanya, that's death. Okay? Ang resulta is death. Okay? Magsisis to live si Jesus. Makikita lang natin yung cadaver. Bakit? Kasi he gave up the spirit. So, hindi siya naging victim ng death. Hindi siya biktima ng death. Hindi promise. Rather, sinadya niya talaga na mawala yung buhay. Binigay niya yung buhay niya. May kapangyarihan siya, sabi sa Bible. Okay? O sige, so wala tayong problema ron. Yung physical, hindi namatay. Bagkus, binigay niya yung buhay. Opening. Opening. Ah? Opening, sir. Dinover niya. So hindi siya namatay, ha? Siya mismo ang nagbigay ng kanyang buhay. Okay? Hindi siya victim of death. Okay? Ay, how about naman the Lord? About Jesus? About the Christ? Christ. And Christ, we have to agree to this. Siya yung second person of the living God. Yun yung deity. Yun yung Diyos. Pwede ba mamatay ang Diyos? So nawalan ng hininga ang Jesus, ha? Tandaan natin. When He gave the Spirit, nawalan siya ng hininga. Pero yung unang, actually yun ang unang dapat eh. Yung Christ. Namatay ba? Ang Diyos. Kasi ang mindset natin, hindi namamatay ang Diyos. Right? Kaya hindi namamatay. Kaya hindi namatay ang Christ. Okay? Nakitulong natin. Nasa cross pa lang si Jesus. Ano naman ano naman sabi niya yung ihinahapiling ko sa iyo ang aking kaluluwa? Yun. Sinasabi. Walang kamatayan din. Unto thy hands, and commit my spirit. Hindi kayo commit, ang gawin mo spirit mo. Kasi yun maghihiwalay na, yun ang mamamatay na. Hindi na kayo, okay. Doon sa sinasabi natin yung pagiging Diyos. Okay. Ang ginawa, 12 o'clock, ano nangyari? Dumilim ang gusto. Kapapalo si Jesus Christ, dumilim ang gusto. Okay? And then ano nangyari? Ano sabi ni Jesus Christ? Noong mga time na yun. Ano It is sabi? spirit, di ba? It is spirit, sabi niya. Hindi pa. Before that, before yung sinasabing it is finished. Okay? Why hast thou forsaken me? Ano yung ibig sabihin noon? Naghiwalay si Jesus, si Christ, at saka Other spirit. si Father. Ay, ganun. Okay, naghiwalay doon. So again, ang paghihiwalay ng dalawa na person, kasi dapat one lang yun eh. I and the Father are one. Naghiwalay. Yun yung death. Yun yung first death natin mga tao. Hiwalay tayo sa Diyos. So siya rin, si Jesus din. Okay? Naghiwalay ang Ama at siya. Kaya ang sabi niya, why hast thou forsaken me? Iniwan na siya. Okay? So yung spiritual death or yung death of God, dun naganap. Hindi nawala ng existence, hindi nawala ng hininga, rather nagkahiwalay ang first person at saka ang second person.
Namatay ang Diyos. Namatay ang Diyos. Siya rin, seconds na yun. Ha? Hindi matagal namatay ang Diyos. Hanggang hindi pa na i-offer ang kanyang katawan kay Father, ang kanyang dugo, kasi yun ang role niya as the substitute ng bawat isa sa atin. So, kailangan manatili siya ganun state. Okay? Kailangan i-present niya yung kanyang ginawa. Kailangan i-present niya yung kanyang life. I-present niya ang kanyang dugo. Pagka tinanggap, doon lang magkakaroon. He has all the power to take back his life. The glory that he had before, ibabalik muli sa kanya. Okay? Mapapa sa kanya uli. Okay? Dahil sa offering na dugo niya. Kailangan kailangan ma-present. Kasi kung hindi, wala pa rin yung glory. Remember, the glory was, ang isa sa mga key para maibalik sa kanya yung glory is magampanan niya yung kanyang role as the substitute. Magampanan niya yung kanyang role as our representative, federal head ng mga Christians. Okay? So, si Jesus Christ hindi namatay. Bakit? Binigay niya lang ang buhay niya. Hindi siya affected. Pero yung Christ, yung Diyos, naghiwalay kasi siya. Yung Jesus is, di ba na, siya yung Jesus namatay. Yung Christ hindi, gano'n. Hindi. Nawalan na lang ng buhay. Binigay niya ang buhay niya. Yun na lang siguro pinakamalinaw. Binigay niya ang buhay niya. O di nawalan siya ng buhay. Nawalan siya ng saysay. Nawalan siya ng hininga. Yung Jesus. Yung Jesus. Oo. Okay. So hindi siya apektado ng kamatayan. So baka pwede nung nabuhay siya, yung nakikita na Jesus na yun yung Jesus pa rin na lumas, di ba? Nabuhay siya muli na yung, kung ano yung suot niya, nung nilibing siya, yun pa rin, di ba? Ay, hindi na. Hindi na yun? Kasi yung suot niya nung Maong. naiwan eh. Nakamaong yata yun. Vice. Hindi, yung naka-gistring lang. Kaya ano naman ang mensahe na ganito na kasi hindi nasusulat ayon sa mga theologian, noong ipako siya, humutubad siya, ano naman ang mensahe nun? Hindi yun, kasi yung makikita natin sa mga kursi, may isuot siya eh. Pero talaga noong ipako daw siya, humutubad yan. Anong mensahe naman yun? Maling mensahe. Hindi, Kasi nung maling ang mensahe. Hindi mo tuban. Ano? Ano siya, may lapis talaga. Hindi, may humutubad daw sa pag-aaral ng Sila daw, Biblia, kung usapan mo sa Biblia, may paham sila. Wala siya, wala. Kalokohan. Kasi kinuha daw yung damit niya, di ba? Pinaghati-hatian. Hindi ba? May Mali yun, mali turo yun. Hindi po ano yun. Remember this tayo ngayon, kung harap tayo ng mundo, nakabihis tayo. Oo. Okay, lahat tayo. Pero pagka inalis mo na yung polo, inalis mo na yung mga sweater na ganyan, tapos inalis mo yung pantalon, nakabrief ka pa. Ang mga babae, nakapanty, tsaka nakabra. Oo. Okay? Ubad na yun sa kanila. Ay, gano'n. Okay, nakapuruntong ka lang, nakashort ka lang. Sa harap ng mga mundo, nakaubad ka na noon. Hubad na yun, ibig sabihin. Parang si David. Di ba? Parang si David, sumasayaw siya. Siguro yun eh. Hubad na. Ibig sabihin ano nila, Sa kultura nila. Hubad na yun sa tulong natin. Maligaw tayo sa ano eh. Maligaw Yung tayo mga sa... andyan, pagka merong parang benga, Oo. lalaki pa ng mga upit ng mga lalaki, pupunti ng mga pae. Nakabad na yun. Ay, sabi mo, nahiwalay si Kristo kay Father. Balik na tayo dyan. Nahiwalay si Kristo kay Father. Yan ang Ngayon, pinaka-interest kailan ko. bumalik yung kanilang Pagsasama. yung kanilang pagsasama uli dahil nahiwalay eh. Nagkaroon ng ugnayan. Pagkamatay niya siguro. Yung pagiging one ulit nila. Okay? Ang paniniwala ko, right after nag-ibigay na ni Jesus Christ yung kanyang offering, he offered himself to the Father. Okay? So nagkaroon na ng pagiging ganun ulit. Kasi up to the time na hindi pa niya sinosole, dihiwalay na, di ba? So hindi pa niya tapos ang kanyang duty, hindi pa niya tapos ang kanyang responsibility. Eh yun ang covenant eh. Ibibigay niya lahat eh. Okay? So, pati ang prayer ni Jesus Christ, give me back the glory that I had
before. Okay? So meron siyang kalwalatian na nung una ay nasa kanya na. Pero hinihingi ko rin ni Jesus Christ. Bakit? He has to complete kung ano yung kanyang naging ikakabahagi part sa covenant. Salvific covenant between Father and the Son. So nung naibigay na, I believe, doon lang na-please ng gusto si Father. And because of that, ayun, naging isa sila ulit. Okay, naging isa sila. Nabayaran na ng Panginoon, ni Jesus Christ, ang lahat ng pagkakasala natin. Pati yung mga sumpa na sumakanya na dapat ay para sa atin, nung nabayaran na lahat, wala na yun. Tapos na. Kailan na yung bumalik, Dok? Yung namatay siya o yung pagkabuhay niya ulit? Yung nag-ascend siya nga after 3 Immediately days. before na nag-ascend. Kasi nung nabuhay siya, maski si Mary, Oo. huwag akong kakapin. O yun, di ba sabi? Opo, yun. Huwag akong kakapin. Huwag mo akong hawakan. Hawakan lang, hawakan. Ayun. Okay. Bakit? Bakit? He has to remain pure. He has to remain na talagang katanggap-tanggap sa harap ni Father. Ay, hindi ko siya nakakapunta nun. Okay? Bakit ka mo? Baka si Mary ay she has done something na hindi naman niya sinasadya na magre-render para si Jesus Christ ay maging unclean. Okay? Unclean. Like for example, kagaya sa atin dito, ewan ko kung meron ba rito cemetery public? Meron. Yan, pag yun. Pero hindi naman binabaha, ano? Kahit pa paano makakalakad ka pa rin. Okay, sige. Maski sabihin mo lumalakad ka pa rin, hahawa ka minsan sa mga nicho. Okay? Sa mga Hudyo, magiging hindi ka na pwedeng pumunta ng temple pagka gano'n. Hindi ka na pwedeng humarap sa harap ng Diyos. Okay? Kasi dirty ka Makalinis na. dahil nakahawa ka ng nicho. Maski nakaapak ka lang ng nicho, okay, marumi ka na. Ganon ang mga Hudyo. Pagklase. Ano ni Chok? Anchon? Ha? O yung mga pansyon. Masyado mong pagpaybabaw. Pag gano'n. Ang alin? Yung mga gano'ng tao. Ay, Diyos yun eh. Pagpaybaw. Hindi mo pag-imbabawan Diyos. Talaga sa kanya, no one can just... Hindi ka mo yung mga Hudyo humawak. Bawal siya humawak sa gano'n. Masyado mong pagpaybabaw. Mapagpalulong. Hindi, sabi nga ng Diyos yun eh. Sabi nga ng Diyos yun, kaya yun ang ginawa nila. So, many could have done something na hindi ayos. Okay? Na it will render Jesus Christ na maging dirty din. Eh, hindi pa niya na-ipipresenta yung offering niya. Kaya sabi niya, huwag mo kong hawakan. No limit ang ire. Sabi niya si Roger, nung mga panahon na yun. Okay? Do not touch me. So, ayun. Kaya hindi siya hinawakan. Touch me na. Oo, touch me na. Ayun, nakapunta. Tinanggap ng Ama yung kanyang offer. So immediately after that, nung tinanggap na, reinstated. Ang glory ni Christ, reinstated pati na rin yung fellowship ng Father and Son. So, 2 beses umakyat ang Panginoon. Saan? Bakit? Kasi nung bumaba siya ulit, di ba Tomas, isuot mo yung kamay kasi nakakit na siya nun. Oo, tapos na yun. Oo, kasi pwede siya hawakan eh. Yung si Thomas, after. Oo nga, pero yung yung sabi niya kung mangawakan dahil di pa ako umakyat sa Ama. Oo, Ibig hindi sabihin, ba? umakyat. Ah, Umakyat siya. After that, umakyat. At tapos bumalik. Oo, Tapos bumalik. babalik ulit. Ay, Oo. aakyat ulit. Oo, yun sabi ng naman. iba, secret. Hindi, yun naman yung Bible, di ba? Makita niya eh. Kausap niya yung mga apostol eh. Ito ang tanong. Nung sinabi sa kasama ni Kristo, ni Jesus, tinakausap niya, ngayon din, isama kita sa paraiso. O, at ang sinabi naman ng Korinto, may sinabi pa muna na, Umakyat din ang Panginoon. Yun. Oo. Ngayon din eh. So, nakatlo basics na yun. Hindi, tatlo. Di ata, yun ay kapayapaan ang light inside, no? Hindi lang yun, kay Christ. Remember, He is eternal. Kasi nandito siya, eternal pa rin eh. Yung Christ, o pagsasama kita, maski 10,000 taon pa yun. Ngayon yun, para sa Kanya. Assurance lang siguro. Pero, Dok, Kaya kasi kami Dok, So ginagaran ka lang. Dok, pero nung pagkatapos ng resurrection ni Jesus Christ, glorified body na siya.
Bumaba. Nung nandito, di ba? After resurrection, Nung nag-ascend Oo, siya, oo. in glorified body. glorified na. Nung nag-ascend, Ay, nag-ascend. siya. okay, kailan, not everything yet has been given to him. Kasi iba yung Diba? sabi ninyo, Not everything yet was given to him. Sa sabi, particular iba time. kanina sabi niyo sir, ayaw nang magpahawak kay Mary kasi Hindi lang yun, marami pa. Pati yung mga ibang mga disciples, hindi siya nakilala. Oh. hindi, pero yung ano Hindi niya, siya magkala. glorified body na siya doon sir. Glorified in the sense na iba na ang kanyang pangkatawan. Okay? Hindi na yung mortal dito. Okay? Glorified in the sense na pwede siyang maglabas-pasok din sa pader na yan. Okay? Walang problema sa kanya at that particular time. Pero yung glory, pinag-usapan natin yun, yung glory niya. Okay? Bago siya umakyat, ha? Bago siya umakyat. Maaaring hindi pa niya maaaring hindi pa nare-restore sa kanya. Ang restoration is right after na magyari o gawin niya na isubmit kay Father yung kanyang naging sacrifices. Yun. Lahat. Okay, yung glory, hindi lang yung glory. Even yung mas mataas na posisyon, which is what? Siya yung ating federal head. Yung church. Na at that time, hindi pa talaga yung nag-exist. Okay? Hindi pa nag-exist. Pero ibinigay na kay Jesus Christ ang pamamahala ng body na yon. Yung church, yung church. Okay? So, doon pa lang naganap. Doon na-please, or after pleasing the Father. Okay? May tanong pa ba tayo? So, okay na. Proceed. Okay? So, dito sa limited atonement, basahin ko ha. As was clarified above, yun yung election. Election itself saved no one. Election. Pinili ng Ama. Tayo. Nilagay pa tayo sa aklat ng buhay. Okay? Nilista ang ating pangalan. Hindi pa tayo saved. Anong patayin ng Diablo? Kung mag-exist tayo, anong patayin ng Diablo? Okay? Malayo na tayo sa Diyos. Aayawan pa natin ang Panginoon. Okay? So, it only marked out particular sinners for salvation. The wordings, ha? Minarkahan lang yung mga tao na masasave later. Okay? So, markado na. Ano pa man ang mangyari, talagang dadaan sila sa salvation process. Hindi pa pwedeng hindi. Bakit? Markado sila eh. Okay? Yamang sila ay nakamarka na masisave. Mamamatay ba sila? Buti ba sila tumatayan? Salbahe pa, ha? Sinners pa. Hindi ba? Ang kamatayan ay pumapasok lang pagka makasalanan. Okay? May kalayaan ang kamatayan. Napundin yung buhay mo. Okay? O ito ngayon. Tayo ngayon ay nakasulat na ang pangalan sa aklat ng buhay. Mamamatay ka ba? Kamatayan physical, mamamatay talaga. Physically, maybe. Sa spiritual, hindi na. Hindi ka matay. Sige. Sir. Hindi Hindi pa sir. Hindi. Hindi pa sir. Okay. Ang Panginoon, kung ikaw ay elected, papangalagaan ka. Papalakihin ka. Maski sira ang ulo ka. Maski the worst of the sinners ka, pagkain ni Paul. I am the worst of the sinners. Ni Pablo. Yet because he is elect, inaalagaan na siya ng Panginoon. Okay? Maraming nangyayaring hindi magaganda, pero hindi papasok yung kamatayan sa buhay niya. Kasi elect. And kailangan, kung elect, talagang dapat masave, di ba? Eh, mayroong kaparaanan ng Panginoon. Ano yun? Bibigyan niya muna ng faith yung tao, at bibigyan niya rin ng yung pagsisisi. Ano yun? Repentance ang tao. Para gawin ng tao, exercise niya yung faith niya,
kay Jesus Christ, and then humingi siya ng tawad sa lahat ng kanyang pagkakasala. Kasama sa proseso yun. Nung mga buhay yan. Nung mga buhay. Of course, iba yung nasa krus ng Kalbaryo. Yung nag-iisa ron na napunta ng langit, kasama niya sa paradise. Okay? Pero tayo, regular persons, kailangan yun. Kaya hindi tayo pababayaan ng Panginoong mamatay. I-preserve niya Kasi ang tanong mo, mamamatay. Mamamatay, di ba? Matay si Pablo. Ibig sabihin pala, hanggang hindi ka pa natutusan, na ituturo sa iyo yung buhay kristyano, Hanggang hindi ka nagkakaroon ng relationship with God, yung ikaw ay elect, hanggang hindi ka nagkakaroon ng ganong relationship, hindi ka mababayaan, hindi ka mamamatay. Nakuha natin? Oo. O ito ngayon na lang. Oo. Kasi, bakit ang tanong mo kasi, mamamatay hindi, di ba? Sa physical to, sa spiritual. Oo. Dalawang kamatayan kasi, tatlo pa eh. Dapat huwag ka pa namatay. Yung kamatayan ng pag-ibig. Dapat i-identify mo yung kamatayan. Tanong. Ha? Kasi may mga tumatayo, Scofield pa nga eh. Sino baptist dito? Scofield. Dapat huwag ka namatay. Kailan tayo niya? Ang Report bata, report. merong age of innocence. So kung namatay yung bata, at that age, innocence, akit siya ng langit. Okay? Kailan ba pwedeng sabihin yung baboy ay baboy? Kung siya ay biik. Malaki na. Malaki na yun, ibig sabihin. Yun lang. Eh, nung biik siya, hindi siya baboy. Nung Baboy pa rin. Nung nandun siya sa Baboy pa rin. O, baboy pa rin. Sa baboy yun, paano sa tao? O, di tao, ganun din. Tao. O, lagyan natin ng adjective, masamang tao. Sinful na tao. Okay? Maskinan ganito kasi sa sinapupunan, nandun sa David. Pero- Sinner na eh. Paano magkasala yung bata? Hindi siya pumatay, hindi siya sumaksak, hindi siya ng rape. Paano magkasala yung bata? Ang tanongin mo ang Panginoon, bakit yung tinawag yung baby na sinner? Some version. Some version. Ha? Some version. Ang alin? Yung bata yung makasalanan. Hindi siya Some version. nagnakaw. Yan, kasi hindi ka umaatin. Hindi. Ito. Yung meron po akong mga nandito mga pasirok nyo, kaya pakopya nyo. Ang sampung version sa Psalms Psalm 51:5. 51.5 ba yun? O yung one, sabi niya na In sin, ayos. Nandun pala sa loob. Nasa loob pa ng sinapupunan ay makasalanan na. Psalms pala. Is that Kasi Psalms 58? sa John 9, 1 and 2 and 3, wala ka na eh. Psalm 53. 1. Doc, Pero ang diba tanong- sabi niyo ano? Pero ang tanong doon, Nandun yung Magandang tanong. preservation. Yes. sabi sa Bible, makasalanan na. Ano sila Pero bakit, halimbawa, yung nakapatay siya, nakapatay yung tao, di ba? Nakulong siya. Ano yung pinatay niya? Paliwanag po para maganda. Hindi kasi marami yung pinapatay. Nakapatay. Kasi, ano ba yung kinukulang? Bakit Sila- ba kinukulang? Hindi nga. Paliwanag po kung yung nakapatay siya. Mamaya, manok lang yun, huwag mo eh. Oo. Diba, nakapatay yung tao? Tao! 51.5. Siyempre, sir, skill ka dyan eh. Skill ka dyan sa... Di ba? Yung bata pa, sinner na. Okay, yes. Sa Kasi 51.5 ng Psalms. Surely, Ako'y masama na buhat ng Islam. Makasalanan na ng ako'y iwan. Yan, 51.5. 58.3. 58 Tagalog. For I know my transgression and my sins is always before Yes, me. 58.3. Ito mong gunong kuya. Psalms? Yes. Iyang masasama sa mulat-mula pa, Yun. mula sa pagsilang ay sinungaling na. Mula sa pagsilang, akala niyo yung, uha! Kasi nungalingan yun. Sabi ng baby. Linon ko yung parents ano. Pero, May magagawa ka pa sa Bible. pero wala yung, sir, sa John, chapter 9, verse 1 hanggang 3, mo. Ano ba yung 9? Wala na yun, wala tayong kasalanan na eh. Kasala ko. Yung
pinanganak na bulag na tao. Di ba Ay, sa, iba yun. Dati na yun. Hindi na yun. di ba sa ano natin sir, nung nakaraan sa depravity natin, nakaugat yung depravity sa Yeah. doon pa? Nakaugat. Noon pa. Nakaugat kaya. Kaya tayo bago sa Makasalanan mga tayo. nababoy din. Kaya, Yan ang doon, yun ang pinakamaliwanag na ano doon. kaya bibi na, nagkasala na kasi nakaugat yun. O pati bibi. Di ba? Kasi nandun yung sinful nature na nung nagkasala Doted, sabi sa original si Hindi ba? David. Hindi ba sinabi na, napagkaralan din natin Kristo, sa depravity. working from the principle, okay, from the principle, na yung mga lahat ng may buhay, manganganak din eh. Anong ipapanganak nila? Kaparis din nila. Yun. So kung halimbawa, guwapo, mas malaking lamang ang magiging anak guwapo rin. Tayo. Di ba? Kung ang ipapanganak, halimbawa, ang mga anak ay inche, ang ipapanganak na ito, inchik din. Koreano. Di ba? Ang mata, nakaganon. Okay? Tapos hindi marunong mag-English. Inchik eh. So, yun. So, ganun din yung sinfulness natin. Ganun din yung pagiging patay natin. Ang patay. Si Adan, patay eh. O din nanganak yung si Eva, nang patay din. Ganun din. Okay, yun ang principle. Kaya tayo, ang sabi ni David sa kanyang Psalms, nandito pa lang, makasalanan na. Okay? Makasalanan na. Tapos, nung paglabas na paglabas, sinungaling agad eh. And using John 8 verse 44, sinungaling. Okay? Sino ba ang ama ng sinungaling? Diablo. Tapos sabi niya, kayo ay sinungaling. Pares kayo ng tatay niyo. O di patay yun sa harap ni God. Di ba? Maski buhay yan, maski buhay. Pero in the eyes of God, they're actually spiritually dead. Okay? Spiritually dead sila. Meron? Okay po ba? Yes. Okay. So nakita natin ang unconditional election. So doon po tayo sa atin pong pinag-aaralan. Yung death of Christ. Death of Jesus Christ. Okay? Although it is more than para buhay ang lahat ng tao. Mapunta lahat ng langit. Although it is enough. Basi ang diablo, basi save. Kung gugustuhin ng Panginoon. Oh, just siya. Siyempre. Maski ang nature, dahil sa namatay mismo ang Panginoon Jesus Christ, pati ang nature pwedeng ibalik sa talagang dapat niyang kalalagyan. At hindi lang yun, pati ang ahas, makikita mo lumalakad, hindi gumagapang. Okay? Kasi sumpa lang yun eh, kaya gumapang. Eh kung hindi pa siya talagang hindi pa siya sumpa, baka lumalakad yun. Okay? So enough yung death of Jesus Christ. Kaya lang, ang application, ito pag-uusapan natin, yung application ng kamatayan ni Jesus Christ. Okay? Hindi para sa lahat. Okay? Which brings me to this truth. Tayong lahat walang value. Ang tao walang ka-value sa harap ng Panginoon. Okay? Huwag ka masyadong mayabang. Sabihin mo, tao ko, mas mataas pa ako sa baboy, mas mataas pa ako sa alligator, wala kang value. Ang sabi nga ng Bible, bulate lang tayo sa harap niya. Amen. Ha? Oh, totoo yun. Amen. Pero ngayon, may value tayo. Hindi na bulate. Hindi yung saganan sa atin. Kaya tayo nagkaroon ng value is because Jesus Christ died for us. Kaya tayo mayroong value. Okay? Tayo lang yun. Hindi lahat. Ewan ko nga ni Pastor yung Christmas. Hindi para sa lahat ng taong Christmas. Mas Katoliko pa. Not for you ang Christmas. Okay? Only for the people in whom God is pleased. Ang Christmas. So kaya tayo mayroong value.
Kaya tayo merong worth. Dahil ang pag-ibig ng Panginoon talagang binigay para sa atin. Salvific love of God, para sa atin lang talaga. Ang buhay ng Panginoong Kristo Jesus, para sa atin lang na elect. Hindi para sa lahat. Okay? Ang tanong ko ito, alam ba natin ang pag-ibig ng Panginoon gano'n? Ang ginagawa natin sa buhay, although we show na ina-appreciate natin yung pagbibigay ng buhay ng Panginoon para sa atin. Okay? So, again, election did not save anyone. It only guaranteed na tayo ay masisave. Kung sino yung pinili ni Ama sa beginning, yun din ang i-a-apply ng Holy Spirit yung death of Jesus Christ sa atin lang. Kung sino yung nakalista. Walang madadagdag doon, walang mababawas. Okay? Kaya hintuan nyo na yung sinasabi nyo pag nasa pulpit. Tanggapin nyo ang Panginoon ngayon din. At ililista niya ang inyong mga pangalan sa aklat ng buhay. Kasi malingan. Dahil walang ganon. Inilista na ang pangalan mo kailan? Before the foundation of the world. Kung tutuusin mo, before the foundation of the world, mas matanda ka pa kaysa sa Pacific Ocean. Mas matanda ka pa kaysa sa mga bundok na yan. Mas sasabihin mo pang Himalayas, mas matanda ka pa. Sa mga ng Panginoon sa Egypt niya, nag-i-exist na tayo, wala pa yung mundo. Kaya mas matanda pa tayo dyan sa mga yan. Okay? At mas kakalala na tayo ng Panginoon. Mas kinumuna pa. Okay? Alam na alam ng Panginoon kung sino tayo. Okay? Bakit? Lahat ng gagawin natin, lahat ng iisipin natin, lahat ng sasabihin natin, si Lord ang maglalagay sa atin. Kaya nga sabi sa Book of Acts, in Him we live and move and have our being. In Him we live. Is it? Ang ibig sabihin sa ganito, yung nakapako sa krus na kasama ni Kristo, Oh. yung sabi niya, ngayon din ipagsasama kita sa aking kalan, nakalista na yun. Nakalista yun. At yung isa hindi nakalista. Yung isa hindi. Isa lang, Kasi instant. isa lang nakalista. Papakita sa atin talaga ng Panginoon, merong isang nakalista, merong hindi rin nakalista. O yun ang Isaya na... Okay? At kung ikaw ay nakalista, magagawa mo yung ginawa nung nakapako sa cross na umilala kay Kristo. At alam niya na siya ay pasalanan. Tayo, kung dapat tayo. Ito hindi. Ano sabi mo siya? Ligtas mo ang sarili mo. Hallelujah, hallelujah. Okay? So, gano'n lang po. Para na, okay? Okay. Those chosen by the Father, given to the Son, at to be redeemed, if they were to be saved. Kailangan ng redemption. Okay? Kailangan i-apply yung ginawa ni Kristo Jesus doon sa individual na ang pangalan ay nasusulat na sa aklat ng buhay para ma-save. So, nung wala pa tayo, o kaya nung hindi pa tayo Christian, okay, we will be saved. Eh ngayon, we are saved, but we are still being saved. Nakuha niya. Doon, sa sinulat, before the foundation of the world, we will be saved. Okay? Tapos dumating ang banal ng Espiritu Santo sa atin, we are saved. Right? Pero ngayon, anong tayo natin? Anong stand natin before God? We are already saved, but we are still being saved. Saved And na we tayo. will still be saved. Ha? And we will still be saved. Yes. We will still be saved. Sanctification yun. Kaya tawag doon, proper is sanctification. Nililinis tayo ng Panginoon.
inaalis ng Panginoon ang ating mga pagkakasala, ang ating mga katigasan. Inaalis pa ng Panginoon. Okay? Marami pa. Okay? So kaya nga, we are still being saved. Sinasanctify tayo. Pero positionally, saved na tayo. Kahit anong mangyari, okay, pupunta tayo ng langit. Maski kunin na tayo ng Panginoon ngayon, pupunta pa rin tayo ng langit. Maski ang dami pa natin mga ginagawang kalokohan. Okay, bakit? Pagado. Okay, ano ba sa Ilocano yun? Paid na. Lahat. Nung nasa cross si Jesus Christ, binayaran na lahat. Okay. So, ang ginagawa ba natin? Akma. Doon sa sinasabing, Jesus Christ paid all of our sins. Okay. Now, in order to secure redemption, Jesus Christ came to the world. Tapos, itong mga taong ito ay talaga pong ika nga niluluto tayo, okay, para maging kawangis ng Panginoon. Yun ang magiging end point. Lahat ng mga nangyayari sa atin, lahat, negative or positive, pinababaya ang mangyari ng Panginoon, talagang nakapagrin mangyari, dahil yun ang means ni Lord para umabot tayo dun sa kawangisan ng Panginoong Kristo Jesus in the likeness of the Lord Jesus Christ. Yun ang sanctification. Kaya nga sabi ko, we are still being saved. Tayo ba hanggang ngayon nasa saved? I mean, sinasanctify pa? May nawawala pa ba sa atin? Good. Pero alam din natin na meron pang natitira eh. Hindi ayos. Diba? Pero nagugulat tayo, parang nawawala na, parang umuunti-unti na. Kasi inisip natin dati napakarami, kasi ngayon, parang nababago na. Yun yung we are still being saved. Okay? Now, how about Jesus Christ? Kanino ba sinabi ako? Yung kanino sinabi ako na yung tungkol sa kay Kristo Jesus. Okay? Na si Adam was our federal head as a human being. Siya ang representative ng lahat ng tao. Okay? Dahil na nagkasala. Si Adam. So lahat ng tao, parang sa picture din ni Adam. Ngayon, ang problema natin ngayon, tayo ngayon na saved na. Saved na tayo. Saved na ba tayo? Will you agree? Ikaw lang. Sino saved na sa atin? Parang hindi kayo sigurado. Saved na ba? Pupunta na ba ng langit? Magre-repeat na ako, sir. Hindi pa, sir. Safe na. Minahal ka pa ng Panginoon. Positionally safe. Oo, sir. Pero practically, hindi pa, no? Pero hindi pa. Hindi pa pupunta ng langit. Okay? Hindi ba sabi ka natin kanina? We are already saved, but we are still being saved. Kahit makagawa ng kasalanan na mabigat, ganun pa rin, safe na rin. Kung hindi gumagawa ka pa ng kasalanan ng mabigat, hindi ka pa saved. Kaya nga. Hindi ka pa saved. Diba? Kung ayaw mong magbago, ganyan ka pa rin, hindi ka pa saved. Dahil ang talagang saved, may Holy Spirit. And because of that Holy Spirit, tayo po ay nalilinis. Ang ibig sabihin, yung ating pag-uugali, yung ating pagsasalita, yung ating mindset, nababago ng kagaya ng sinasabi sa Bible na pagbabago. Ano yung kasalanang mabibigat? Hindi mo mabuhat, mabigat ka eh. Hindi mo mabuhat, mga bato, gano'n. Mabigat ka eh. Si David, dahil gumawa ng kasalanan mabigat, hindi ligtas yun. Kaya, kahit makagawa ka ba, mag-save ka. Si Solomon, Lumang, di ligtas mga yan. Mabigat pati tinadala nila. Mabigat yung kanya pagkakunin. okay, kaya natanong kanina is because naalis na ngayon yung headship ni Adan sa atin as the federal head. Ngayon,
ang kinikilala nating head, walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang federal head ng lahat ng saved. Lahat ng saved. Hindi ko sasabihin lahat ng church. Kasi marami rin mga siraulo sa loob ng church. Oo. Amen. Totoo yan. Ba, talaga namang amen na amen ka. Hindi. Totoo yan. Nakikita naman natin eh. So, yun lang tao. Oo, At tao lang, yun hindi simbahan. Narinig natin. Yun ang nasa ilalim ni Jesus Christ. Siya ang federal head natin. Okay? Ayos. Hindi na si Satanas. So, because of that, dati namumuhay tayo, pinanganak tayo, sinful nature ang naririto. Talagang ang kabuuan ng buhay natin, even our soul, sinful nature. Okay? Pero nung ikaw ngayon ay na kay Kristo, nung ikaw ay bago ng nilalang, wala na yung ganon. Sin does not control you anymore. Rambo, sin does not control you anymore. Amen. Hindi. Marinig ka. Pwede mo nang sabihin pagka ikaw ay tinutukso, no way! Pwede na. Okay? Just because Jesus Christ is for us, God is for us. Okay? At siya ngayon ang hindi magpapabaya sa atin. Aalagaan tayo, kukontrolin tayo, pipigilin tayo, pahihintuin tayo sa ating mga pinagagagawa. Kaya nga, sinabi ko sa kanya, kung ikaw ay gumagawa pa talaga, maligayang maligaya ka sa paggawa ng kasalanan, hindi ka pa saved. O tama, kasi gumagawa talaga eh. Masaya ka pa nga, di ba, pagkagagawa? Oo. So, hindi ka pa saved pagkaganon. Pero may kamay talagang Christian, you will cry. Kasi ginusto mo eh. Talagang Gumagawa ka eh. Tama. Yung kalungkutan. Alam mo na displease mo ang Panginoon. Malulungkot ka. Yun ay same. Kaya conscious tayo sa lahat ng mga isip, salita, at mga ginagawa natin. Yun ang Christian. Okay? At they will decide for themselves. Ayoko nang gawin ito. Ayoko na. Lord, ayoko na. Please tulungan mo po ako. Okay? So, ang redemption of the Lord Jesus Christ nagaganap sa atin. Sa atin lang, hindi nagaganap sa lahat ng tao. Maski elect ka, kung hindi ka pa tinawag, hindi pa rin nagaganap sa iyo yung redemption na to. Elect ka, kailan hindi ka pa tinawag, wala ka pang Holy Spirit. Okay? Hindi mangyayari sa iyo yung ganon. Matutuwa ka pa rin sa mga pagkakasala. Yung hindi tinawag siya, mayroon talaga, no? Kasi, nung namatay nga si Kristo, di ba, pinuntahan niya yung mga makalulong makasalanan sa 1 Peter chapter 3, 18 to 22, di ba? Na pinuntahan niya talaga eh. Talagang mayroon talaga yun. Talagang hindi mong babago. Sinabi, siguro sabi ng Panginoon doon, magbago na kayo para ma-save kayo. Oo. Hindi mo babago yun. Maski si Kristo pa mag-preach. Pinuntahan niya pa eh. Siguro binibisita. Siguro. Akala ko wala ka dito eh. Dito ka lang. Kung kang halos yan. Kasi ibang turo nun, impyerno pa daw na daw yun eh. Pinuntahan niya eh. Parang ibang mga tao sa Muntinlupa, di ba? Yung isang estudyante ko, dapat yun maximum security. Dapat. Wala, nasa medium lang eh. Nasa medium. Siguro nagbabayad para mapunta lang ng medium. Walang ganon. Kaya nagpunta sa baba si Kristo. Okay? Para siguraduhin niya. Lahat ng pang-impyerno dito talaga. Walang absent dyan. Dapat makita ko yung mga taong yan. Magro-roll call. Pinuntahan niya, pero yung malasakit niya talaga sa tao. Hindi malasakit yun. Ayun siya. Parusa yun. Imagine mo, nasa impyerno ka. Imagine mo ang alam mo, hindi mo kasi tinanggap ang Panginoon eh. Hindi ka naniwala kay Kristo eh. Tapos pagdating doon, si Jesus Christ lalakad-lakad. Okay? Nakataas, nakakanyang pa ang kamay. Buti nga. Buti nga. Buti nga. O, parusa yun. Kasi ang dating noon, yung mga nasa impyerno, ba't ba ako hindi tumanggap? Bakit ba ako hindi na ng palataya?
Hindi ka pinili eh. Ang ulo ko. Ha? Hindi pinili, kaya hindi naman pala tayo. Hindi nila alam yung pili. Hindi nila alam yung pili. Tayo man eh. Maski ibang church ngayon, sige pumunta ka. Okay? Ang tao ang namili kay God. Oo. Para ma-save sila. Doon pa lang sir sa ibang church, makikita mo, mali na kagad yung nag-preach doon, babae. O yun. Wala namang babae na inilagay siyang ating Panginoon dyan para mag-preach doon. Hindi kaya kapag naselfie mo yung tao, eh, kinikurs niya ang Diyos. Ano no? Kapag nandoon siya, ba't kasi hindi mo ako pinili? Yun. Yan dito ako. Eh, wala naman nagtuturo ng pinili siya. Eh kasi sa taga-pinili, Ilocos Norte. Okay, aana lang, di ba? Hindi mo ako pinili eh. May teacher dun eh. Okay? Pinili ka rin, kaya nga nandito eh. Pinili ka eh. Pinili din. Kaya nandito ka. Hindi ka pumili ah. Pinili din siya doon, para doon siya. Pinili siya para doon siya bumaba. Pinili siya para hindi bigyan ng mercy. Pinili din siya para hindi bigyan ng kaligtasan. Okay? Kailangan ganun. Kasi just ang Panginoon, namamarusa siya dapat. Dapat na tayo, paparsahan eh. Huwag na Kaya kayo lang yung mercy niya, hindi laba. huwag na kayo magturo. Huwag yung nalimitin yung love. Pagdating sa salvation, mercy parating at grace of God. Mercy, salvation, mercy, and grace. Mercy and grace. Okay? Dahil ang grace, hindi tayo karapat-dapat sa kabaitan ng Panginoon. Hindi tayo karapat. Wala sa atin dito ang karapat-dapat na tumanggap. Eh, ba't say tayo? Puro babae ito ah. Grace of God lang. Grace of God. Puro babae ito sila. Si Mercy at saka si Grace. Okay. Enjoy pa nga eh. Good. Okay. Pakita namin na dito mo. Jesus Christ came into the world to look upon himself, human nature, so that he might identify himself with his people and act as a legal representative or substitute. Christ, gusto ko makita muna itong word na substitute natin, okay? Imbis na tayo ang parsahan, si God lahat. Si Jesus Christ. Substitute. Imbis na tayo ay talagang mag-suffer pa dito sa mga ibabaw na ito, ibinigay na lahat kay Christ. Yung kanyang anong tawag natin dito? Start ako. yung kanyang sumpa. Okay? So, binigay lahat, inilagay lahat sa katawan ng Panginoong Kristo Jesus. Now, yung sinasabing substitute dito, He paid, okay? He paid for all of our sins. Diba? Naging actual yun nung ino-offer na niya ang kanyang katawan, ang kanyang naging sacrifices kay Father. Okay? Pero nung nandito pa siya, yun yung pagbabayad na rin niya. Sinusunod niya ang gusto lahat ng Ama bilang kabayaran sa hindi natin pagsunod. Okay? Kaya lang, ang usapan na ganito between the Father and the Son before the foundation of the world. Actually, before pa tayo piliin, nag-usap ang dalawa. Merong covenant of salvation. Merong covenant of mercy, merong covenant of grace. So yun yung counsel of God. Counsel Yes, of God. okay. Dalawa nag-usap, si Jesus Christ at saka si Father. Mamimili ako, sabi ni Father. Ikaw bang magbabayad? Okay? So, tinitignan natin ang usapan na kumbaga tao nag-uusap. Sige po, Ama, babayaran ko. Okay? Paano po mababayaran? Sisiguraduhin ko po na babayaran ko. Okay. Sa pagbabayad sa ating substitute, yun ang role ni Jesus Christ. He gave the guarantee, He gave the assurance na lahat ng ating mga pagkakasala mababayaran. Okay, mababayaran. Tayo ang magbabayad? Hindi. Ang nagbibigay kasiguraduhan, si Jesus Christ. Akong bahala. How's that? Kagaya natin, halimbawa, nagkakautang tayo, o kaya gumawa tayo ng utang.
di ba minsan meron tayong mga kasama para ma-sure na yung inuutangan nila o natin ay mababayaran sila. Anong tawag doon? Guarantor. Co-maker. So si Jesus Christ, naging co-maker natin. Okay? Ako ang bahala. Mababayaran niya. Mababayaran. Meaning, kung anong utang nating lahat, mababayaran. Yun yung guarantee. Okay? But then sometimes, yung sinasabing ganon, ako magbabayad. So dalawa yung magbabayad na sinasabi. Yung isa ginagarantihan niya lang ang pagbabayad, mababayaran yung inutangan. Yung isa naman, ako magbabayad. So yung dalawa na yun, ang nilaro ni Jesus Christ sa kanyang buhay, sa kanyang existence. Between the Father, okay, and Him. He guaranteed the payment for all of our sins. And He actually paid for it. Lahat. Yun yung itatanong ko, sir, eh. Ganito eh. Kasi Diyos siya eh. Sinobi mo ba? Bakit kinakailangan niya pang gawin kasi bayad tayo? Samantala siya kasi, lalangin lang. Pwede niya masyadras na patayin ka agad, tanggalin eh. Patakin mo na kinakailangan pang magbayad tayo sa akin. Ang tawag natin dito, Oo nga eh. ang example natin ay nanggagaling sa Old Testament. Paano na ano ang dealing ng Diyos sa kasalanan ng tao sa Old Testament? Mga kasalanan ng mga Hudyo, pumapatay sila. So sa pagbabayad sa kasalanan, kailangan talagang may pangbulis ng buhay. Kailangan ng kamatayan. Sa New Testament, ano sabi? The wages of sin is death. Kaya niyo ba yun? Kaya ba natin? Hindi. Bakit? Minsan lang tayo mamamatay. O di isang kasalanan lang yung nabayaran. So, sinong tao ang pwedeng magbayad ng sarili niyang kaungay pagkakasala? Wala. So, it has to be God as our representative. He has to act as our representative. Pinaparusahan siya, pinahihirapan siya, nabuhay siya din sa mundo ibabaw, as if siya mismo tayo. Yan ang Kung tayo mismo siya. siya ang final offering. Yes. Final and the only effective offering to pay for debts natin. Kasi yung mga hayop, hindi naman yan tinatanggal ang kasalanan eh. Tinatakban niya lang. Ang tawag doon is kaporet. So ang ginagawa ng mga Hudyo ng mga panahon na yon, doon sa Holy of Holies, meron silang dugo na na gagawin. I mean, ipapahid. Kaya sa Holy of Holies, akala mo maayos, napakarami nun. Okay? Napakarami. Kasi puro dugo yun eh. Okay? Yung Ark of the Covenant, ang dumi nun. Kasi puro dugo ng hayop. Hindi din niya naman nakuha yung talagang gusto ng Panginoon na tanggalin ang kasalanan. Nakukuberan niya lang ang kasalanan. Good for 1 year lang yun. Next year, mag-o-offer na naman siya. Okay? Go-offer na naman. So, sige, ganun ang mga Hudyo. Pero tayo, hindi. Sa beses lang. Once and for all. Once and for all. Solve ang lahat ng ating mga pagkakasala. What we have committed, what we are still committing, and what we will still be committing. Pagado. Ano yun? Pagado. Faith. Bayad na lahat. Anong Ilocano nun? Pero ba? May term? Pero yung awan pa eh. Wala na. Okay, wala, di ba? Wala. Awan. Nabayadan na. Awan na, nabayadan. Pabayado na. Ayun, pabayado na lahat. Spanish. Na isublay. Spanish.
Penis. Naipulang ko na. Penis. So, bayan na lang. Pero yung Penis. answer, yung binanggit mo kanina, yung Yan, combinant Bert, ng sabi nga, it is yung penis. Mercy at saka Grace. Before ay dalawa lang sila na nag ano doon. American Grace, ang alin na rin. Yung Ano sa Covenant? Oo, sa Oo. na-establish Covenant yung of Redemption. Oo. So, talagang yun ang ginamit. dalawa Hindi lang, daw. dalawa lang sila doon. Oo, sige, dalawa lang yan. Okay, si Jesus Christ ang magiging substitute, siya ang pinagkautangan natin. Okay, siya. Sino lang ang nag-uusap? Yung covenant of salvation, kasama rin tatlo. Okay, tatlo na, pati Holy Spirit. Sama-sama sila lahat. Oh, incidentally, the Trinity Father, siya ang namili. Second, si Jesus Christ, siya yung nagbigay buhay para mabayaran yung mga kasalanan ng mga pinili. Saka gusto natin yung maligtas tayo. Tapos, ang Holy Spirit, anong trabaho? Papangalagaan tayo. Sanctify. Magmula ng baby, hanggang sa makilala natin ang Panginoon, hanggang sa tayo ay mamatay. Balagong ang Holy Spirit. Baby. Yung santa niya walang paglago eh. Ah, Walang paglago yung santa niya minsan eh. yung Yung baby. Yung walang paglago yan minsan. ang baby. Oo, kasi- May baby naman yun. Kasi hanggang tumatay, baby pa yung pangalan niya eh. Oo. Hindi Pangalan pa niya. kay Pato. Oo. Pagka maliit, hindi baby. Balot. Okay, penoy. Talagang ito, ewan ko sa'yo ko o hindi. Seryoso tayo dito. Di ba hindi naman saling baby? Ba't na nga? Saling baby. Uy, 2026 na. Bago na. Okay. Magbago So, na. Christ acting on behalf of his people perfectly kept God's law and hereby worked out a perfect righteousness which is imputed or credited to us. So, ano ginawa ng Panginoon? Kasi hindi tayo nakakasunod sa Diyos eh. Okay? Nakakasunod tayo siguro kung duty lang. Tapos yung pagsunod natin, minsan aksidente lang eh. Di ba? So, tayo ay sinful. Nasa sin tayo. So, ang ginawa ni Jesus Christ, who is our Savior, bata pa sinusunod na niya lahat ang utos. Hindi lang ama, pati nanay niya, pati tatay niya, maski sira ulo ng mga ito. Maski kapitbahay niya, maski matatanda sa kanya, sinusunod. Para yung obedience na nakita sa kanya, i-apply sa atin. Para maging katanggap-tanggap tayo kay God. Active. Okay? So imagine mo yun, bata pa. Active yun, yes. Active obedience. Kung hindi inuutos, wala siyang gagawin. Kung ano lang iutos, yun lang ang gagawin. Yun ang perfect obedience. At hindi siya nagmamaktol. Hindi niya sasabihin, sige mamaya na lang. Walang ganun. Okay? Ay, ako na naman, utos ka na naman. Utos, puro utos. Walang ganun si Jesus Christ. Okay? Kaya nga perfect ang obedience niya. Yun lang ang magiging katanggap-tanggap kay Father. Yung ganun. At since ito ay katanggap-tanggap sa atin, sa usapan, yun ang ibinihis sa atin. Kaya ang ating katuwiran, hindi katwiran ha. Kasi iba katwiran eh. Ang katwiran, sumasagot-sagot ka pa. Okay, so hindi katwiran ang Katuwiran. katuwidan. Yung pagiging matuwid. So yun ang minor ni Jesus Christ. Sa atin. Parang artista eh. Oh. Oo. Okay? Kaya nung nasuot na sa atin ito, yun na ngayon ang nakikita ng Panginoon. Huli. Sa atin. Huli. Sa harap ni Lord, katanggap-tanggap ang buhay natin. Okay? Kasi ang nakasuot sa atin, Katuwiran. ang costume natin, yung katuwidan ng Panginoon.
Sinong nakikita niya? Sinadya niyang bulagin ang sarili niya. Para ang makita niya lang si Jesus Christ. Yes, sir. Sige po. Kasi ganito sir, sabi niyo, wala siyang angal sa ama niya kung ano yung inuutos ng ama niya, di ba? Ang ating Panginoon. Pero minsan medyo umangal siya, di ba? Bakit? Yung sabi niya, kung aalisin mo sa akin ang sabong ito, yung ang mangyari sa kanya. Di ba? Pero kalooban mo pala yung masunod. Hindi pag-amal yun. Di ba, Ano sabi niya? Kasunod? If you wish, sabi Oo, mo. kalooban Kung mo. kalooban mo din ang masunod. Pero doon magiging Pero natin hindi na siya- parang ayaw niya rin maganap, di ba? So, yun nga, Yun nga. yung sinasabi mo na parang umaamal siya, Yun nga. bigla naman siya bumawi eh. Kalooban Yung mo. kalooban mo ang masunod. Yun. Okay? Hindi ba tao nga rin si Jesus Christ? Pinapagitan ng pagiging tao niya, gano'n. Okay? Maski tao siya, maski Diyos siya, nararamdaman niya rin, nararamdaman natin. Kasi tao nga rin eh. Okay? Nauuhaw siya, ihilin siya, nauuup din siya, gugutok din siya, nalulungkot din siya. Nabubulis din. Kung ano yung nararamdaman natin, yun din dapat ang maramdaman niya. Martin niyo pa yung pamilya. Para maging tama lang siya na federal head ng mga tao, yung mga pinili. Kasi once doon medyo pumitik siya, di ba? Kailangan yun. Okay, kailangan yun. Kagaya na yun. Ano ba ang role ng Panginoong Kristo Jesus ngayon sa taas? He is our mediator. Tagapamagitan. Tagapamagitan, di ba? So ikaw, kung nananalangin ka, okay, kung nananalangin ka, halimbawa, Lord, Lord, ang sakit ng tiyan ko. Okay? Ang sasabihin ng Panginoon, Ama, sakit yan. Naramdaman mo yan dati. Kasi si Father, wala siyang experience ng ganun eh. Di ba? Pero all-knowing siya. All-knowing. Alam niya, yun. may sakit. Pero yung pakiramdam ng sakit, Alam din niya yun. okay? Hindi niya alam. Alam niya rin yun. Wala siyang personal experience. Pag sinabing, Kasi yung sakit ng mga ganon, yung mga pains, mga ganon, bunga lang ito, kasama ito sa sumpa eh, ng kasalanan. Nangyayari lang yun. Tsaka Dahil yung- sa mga Si Christ lang naka-experience ng gano'n si Christ. tsaka yung gano'n siya na sakit ng tiyaw, kung panalangin niyo, bili ka lang ng diatab, punta ka ng buki ka. Pag may mga ganong maliit na bagay, di ba? Nahirapan mo ba sa Diyos? Kasi wala ka nung last day natin. Ewan ko kung umiiwas ka sa pagbibigay ng regalo sa akin. Tapos ko yun eh. Last day namin, si Michael, Napapo. umupo, yung inuupuan niya, biglang nasira ang may mga pako. Napapo Then, nagpaganon yung kamay niya. Bukas yung dito yung kamay. Napaaga. Napaaga. Yung pako sa cross, napaaga. Liit lang ng pako, dos lang yata yun eh. Maaring alam ni Lord yung masakit na ganon. Pero hindi siya naka-experience ng ganon. Kasi hindi naman siya sinner. Hindi naman siya sinful. Wala siyang sin. And besides, he don't have flesh. Ha? And besides, he don't have flesh. He don't have flesh. Okay. Walang flesh. So, kailangan ma-experience ni Jesus Christ. Para pagka ngayon, nananalangin tayo, alam ni Jesus Christ. At dala-dala niya yung panalangin natin. Halimbawa, masakit ang ulo, may cancer ka, yung ganyan. Alam ni Jesus Christ, Ama, mabigat talaga itong experience na to. Ang hirap nito. Tulungan naman natin. Yun yung work ng tagapamagitan. Okay? For us to the Father. Okay? Hindi tayo pwede. So, through Jesus Christ. Yung pagiging tagapamagitan. Yes, ma'am. Okay. So, Christ acting on behalf of His people. His people lang, ha? Walang ibang tao rito. Walang plus one, walang minus one. His people lang. Kung ano yung pinili ni Ama, yun lang din ang His people. Kung ano yung gagawin ng Holy Spirit, nakadepende sa kung sino yung a-applyan na pinili ang kanilang mga pangalan, nilagay sa aklat ng buhay. So in behalf of His people, He perfectly kept God's law and thereby worked out a perfect righteousness which is imputed. Nilagay lang sa atin.
Wala tayong sarili nating katuwinan. Inimpute lang. Binihis lang sa atin. Okay? Kaya ngayon, pag tayo nananalangin, halimbawa tayo nag-worship, yung imputed righteousness na yun, ang pilit na tinitingnan ng Panginoon. Okay? Meron siyang sarili talagang lens na yun lang ang makikita. Okay? Kasi pag inalis yung lens, naku, makikita niya ang kalokohan natin. Maaamoy niya pa yung kabahuan natin. So kailangan tingin niya parati sa atin yung righteousness of the Lord Jesus Christ. Okay? Which is imputed or credited to them the moment they are brought to faith in Him. Through what He did, they are constituted righteous before God. They are also freed from all sacrifices, from all guilt and condemnation as the result of what Christ suffered for them. So, pero minsan may guilt pa rin tayo na nararamdaman. Di ba? May guilt rin tayo na nararamdaman. Remember, ang guilt is a product ng ating mga nagawang pagkakasala. Ano bang guilt? Ang guilt is that feeling na hindi mo na-please ang Diyos. One. Number two, karapat-dapat ka na tumanggap din ng kapusahan. Dahil nga may ginawa kang disobedience laban kay God. So yun ang guilt. And then pangatlo, para bagang hindi ka karapat-dapat sa tabi ng Diyos. Yun ang guilt. Okay? But then of course, manalangin lang tayo. God is just. God is faithful. Merciful. Merciful. Okay? Kasi minsan yung iba ganun eh. Guilty. Tapos lumalayo sila sa Diyos. Ayaw nang manalangin, ayaw nang ano kasi nahihiya. Di ba? Ganun ba yung nararamdaman? Sino nakakaramdam ng ganun? Dati gano'n. Dati. Ngayon, Hindi na. di na. Diyos! Mga pagkain! Lumalapit talaga. Okay. Okay. They are also freed from all guilt and condemnation. Through His substitutionary sacrifice, He endured the penalty of their sins and thus removed the guilt. He endured the penalty of all of our sins. Yung sin natin, hindi lang ngayong matanda tayo, pagbuhat ng bata, hanggang sa makakalala tayo hanggang ngayon. Okay, nakakagalaw pa rin tayo, nagkakasala pa rin. Consequently, when His people are joined to Him by faith, they are credited with perfect righteousness and are freed from all guilt and condemnation. They are saved, not because of what they themselves have done or will do, but solely on the ground of Christ's redeeming work. So salvation talagang monergistic God lang lahat. Okay? Wala tayong magagawa. Maski yung ginagawa natin ngayong magagandang bagay, tandaan mo, halimbawa, andito tayo ngayon. Di ba sabi niya, study, show yourself. O yan, nag-obey kayo. Hindi rin yan galing sa inyo. Hindi yan personal decision. God was the one who decided for us. Okay? Pero mo, layo-layo niyo pa. San siya? Nueva Vizcaya? Saan? Batangas? Batangas? Saan sa Batangas? Tanawan. Ay, kalugat niya. Ay, kababayan mo pala. Batangas yan. Panggenyo. Layo pa rin niya. Talagang Layo pala eh. Oh. Kaya sumasakit ang ulit eh. Mag-aral lang daw. Mag-aral daw. Babalik tapos Thursday, babalik ulit. Pastor, sumasakit ang leg ba Yan ngayon? ang pag-aaral. Sumasakit ang leg. Malayo ah. Di ba? Kasi tanawan. Batangas, tapos sa Thursday, babalik ulit. Kasi tanawan. Batangas yan. Asa? Gusto ba yan? Batangas yan. Barangay.